tayo nangangarap ng pag-ibig na totoo. Pag-ibig na hindi magbabago. Pag-ibig na kahit anong hirap ay handang magsakripisyo. Pero paano kung lahat ng binibigay mo ay hindi na yung sapat? Ito ang aking kwento. Isang lalaking muntik nang mawala ng buhay dahil sa maling taong kanyang minahal. Hi guys! It's your Camille Sai Story. Bago ko po simulan ng kwento, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification. Si Adrian ay isang simpleng lalaki. Nagtatrabaho sa maliit na kumpanya. Sapat lang ang kinikita para sa araw-araw. Pero kahit kapos sa buhay, hindi kapos sa pagmamahal. Dumating si Mara. Isang babaeng parang bituin sa gabi ng kanyang mundo. Maganda, magaling magsalita, at kay sarap kasama. Sa unang tingin pa lang, alam na ni Adrian na siya ang babaeng mamamahalin niya ng wagas. At simula nun, lahat ng kaya niyang gawin ginawa niya. Kahit pagod sa trabaho, sinisigurado niyang may pasalubong si Mara. Kahit kulang ang pera, inuuna niya ang pangangailangan ng babae bagong sarili. Kahit minsan, siya mismo ang nagsasakripisyo ng pangarap. Basta mapangiti lang ito, wala siyang reklamo. Hindi ko man maibigay ang lahat ng luho mo, Mara, pero sisiguraduhin kong hindi ka magugutom. Saad ni Adrian. Salamat, Adrian. Ikaw talaga ang laging nandyan. Sa puso ni Adrian, sapat na ang makita si Mara araw-araw. Ngunit, habang lumilipas ang panahon, napansin niya ang pagbabago. Si Mara, hindi na madalas mag-reply. Palaging busy. Palaging may dahilan. Isang gabi, sumubok siyang sundan ito. At doon, nakita niya ang pinakamasakit na eksena sa buong buhay niya. Si Mara, nakatawa, nakahawak sa kamay ng ibang lalaki. Mara, ano to? Sino siya? Saad niya. Adrian, please, huwag na tayong magdrama. Hindi mo naman ako kayang bigyan ng buhay na gusto ko. At saka, hindi ko naman talaga kayang seryosohin ng tulad mo. Parang sinaksak si Adrian sa puso. Ang lahat ng ginawa niya, parang tinapon lang sa basurahan. Akala ko sapat na ang pagmamahal na ginawa ko. Ginawa kong lahat, Mara. Ginawa ko. Hindi sapat, Adrian. Hindi kailanman sapat. Umalis si Adrian na parang wala ng buhay sa katawan. Umuulan ng gabi. Pero hindi niya alintana. Tuloy-tuloy lang ang paglalakad hanggang sa makarating sa kanyang kwarto. Sa loob ng 4 na sulok, hawak niya ang mga alaala, mga litrato, sulat, mga regalo. Isa-isa niya itong winasak. Pero kasabay nun, para bang puso niya ang natuturo. Nawa kong lahat. Hinatay ko lahat. Pero bakit? Bakit hindi namin sapat?
ilang araw, lalo siyang nawala ng gana. Ang mga mata niya ay walang kislap, puno ng luha. Hanggang sa dumating ang pinakadelikadong gabi. Nakaupo siya, may hawak na kutsilyo. Nanginginig ang mga kamay. Kung wala akong silbi, kung wala na akong halaga, mas mabuti kung matapos na ang lahat. Ibinababa na niya ang kutsilyo sa kanyang pulso na biglang tumunog ang kanyang telepono. Tumatawag si Leia, ang matagal na niyang kaibigan. Adrian! Ang tagal mo nang di sumasagot. Kamusta ka na? Saan ni Leia? Leia, pagod na ako. Wala nang natira. Hindi ko na kaya. Huwag, Adrian. Huwag mong gawin yan. Hindi mo dapat patayin ang sarili mo dahil lang sa taong hindi marunong magmahal. Kung hindi na nakita ang halaga mo, hindi ibig sabihin na wala ka ng halaga. Sa mga salitang yun, napahinto si Adrian. Unti-unti niyang binababa ang kutsilyo habang umaagos ang luha. Kung wala ka, Adrian, paano na kami nagmamahal sa'yo ng totoo? Di lahat ng tao magkaya niya. May mga taong handang pahalagaan ka. Nung tapusin ang lahat, please. At sa unang pagkakataon, matapos ang matinding sakit, nakaramdam si Adrian ng maliit na sinag ng liwanag. Mabagal ang proseso sa bawat araw. Binabalikan siya ng sakit. Bawat alaala kay Mahana, parang sugat na binubuksan. Pero sa tulong ni Leia at ng mga taong nagmamahal sa kanya, unti-unti siyang natutong tumayo. Dati, akala niya wala nang saysayang buhay. Pero, natutunan niyang mali yun. Ang isang taong kahit gaano pa siya minahal o ginago, hindi nagtatapos doon ang mundo niya. At doon, natutunan ni Adrian ang pinakamahalagang aral. Ang pagmamahal, kahit ibigay mo ng buo, ay hindi palaging makukuha ng buo. Pero hindi ibig sabihin, wala ka ng halaga. At sa huli, siya na ang lalaking hindi nasira ng maling tao, kundi mas tumibay dahil sa sakit. At handa siyang magmahal muli. Hindi dahil nakalimutan niya ang nakaraan, kundi dahil alam niyang may mga taong tunay na karapat-dapat sa kanyang wagas na puso.